Year 2020 na naisipan kong libutin ang buong Pilipinas. Ngunit hindi ako pinahintulutan ng panahon dahil sa COVID o pandemic na nangyari. 2 taon na nakalipas pagtapos ng pandemic, sinimulan ko na ang paglalayag at inuna ko na ang Mindanao. I've been to Soc-Sargent at sinundan ng Northern Mindanao. And the next destination ko, ang Davao Region, na tinaguri ang King City of the South. Samahan niyo akong lakbay ng tunay na kagandahan ng probinsya ng Davao Region. We can pretend that we're just friends, yeah. But who are we kidding? We can pretend that we feel nothing. But if you're game, I am willing to jump. 'Cause I've been thinking about crossing the line and just giving. And I'm feeling the way I do. Cause I've been thinking about you all the time, can't get enough. I wanna make it with you. This time I'm gonna On behalf of Cebu Pacific together with Captain Robinson. So guys, nandito na ako sa Davao International Airport. Ang travel time from Manila to Davao via plane is 1 hour and 30 minutes. only you know me to the rhythm. Sa haba ng biyahe namin from Davao Airport to Davao de Oro, magla-lunch na muna kami dito sa Hillsview, Trenton na parte na ng Agusan del Sur. Get in. We can pretend that we feel. First destination in Davao, Awao Falls in Moncayo, Davao de Oro. 'Cause I've been thinking. Walang madaling paraan upang makarating sa Awao Falls dahil ito ay hindi bababa sa 30 minutes na bumpy ride pataas gamit ang isang lokal na motorsiklo galing sa Moncayo town proper. Ang daan papunta sa waterfalls ay puro rough road kaya medyo nakakanerbiyos. Sa totoo lang, kinabahan talaga ako the whole time going there. Buti na lang, magaling ang aming driver and we arrived safe sa waterfalls. Ang Awao Falls ay matatagpuan sa liblib na barangay at isa sa hindi mabibiling hiyas ng Moncayo. Ito ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa Davao de Oro o kilala noon bilang Compostela Valley. It is a nice place to visit if you want to get away, sweat a little, and to appreciate nature. At syempre, another challenge at nervyos na naman paakyat ng Moncayo town proper. Second destination for the day, mainit sulfuric hot spring in Maco, Davao de Oro. So guys, for some reason bigla kaming naligaw and napunta kami sa liblib na lugar na to na tila wala naman daan. Kaya naman diretso check-in na kami sa Oro Suites, Maragusan, Davao de Oro. Release your mind, working out the ways that you'll always be right. Light, can
Lamig, grabe. Why do we always start? Second destination in Davao Region, Calamba Farm Sea of Clouds in Maragusan, Davao de Oro. Morning po. Ang Calamba Farm Sea of Clouds ay isang tourist destination sa Barangay Mapawa na may magagandang tanawin ng Maragusan City. Ang mga luntiang background ng lungsod ay hindi ang hinahangad ng mga bisita, kundi ang isang bagay na mas kapanapanabik dahil sa Sea of Clouds. Ang mga ulap na ito ay usually defined at around 5 to 6 a.m. at bumabalot sa buong paligid ng mga bundok. So guys, napaka-antipolo vibes niya and napakatahimik tsaka napakalamig ng lugar. Tsaka nakakatuwa rin guys kasi ang laki pala nitong Calamba Farm Sea of Clouds and marami kayong mapupuntahan na Instagrammable spots. May enjoy nyo rin talaga yung view. Third destination in Davao Region, Tagbibinta Falls in Maragusan, Davao de Oro. So, dito na kami ngayon sa Tagbibinta Falls, Davao de Oro. So may swimming pool din sila dito.
hagdan-hagdan lang naman yung mga daanan dito. Hindi naman siya totally hinahike. Ang Tagbibinta Falls ay isa sa mga magagandang talon na matatagpuan sa Maragusan, Davao de Oro. Libo-libong turista ang nagtitikon bawat taon upang bisitahin ang talon na isang magandang lugar upang makita ang kagandahan ng kalikasan. Ang Tagbibinta Falls ay isang seri ng 7 talon na may sukat na 700 feet. Misteryo din sa likod na majestic na Tagbibinta Falls. Ang lamat sa likod na maringal na talon ay medyo kawili-wili at puno ng misteryo. Sabi nila, bawal pumunta mag-isa ang babae sa lugar. Ito ay pininiwalaan na kung ang isang babae ay naliligo sa tubig, isang engkantong prinsipe ang lalabas at aanyayahan siyang maging asawa. Babiyahin na kami ngayon sa Mati. Masasabi ko lang is maganda yung pagkakagawa nila. Malinis. And well-maintained. Para kabkab sa baro. Para masarap pa. Oo, masarap siya. Fourth destination in Davao Region, Dahican Beach in Mati, Davao Oriental. Kami mga rep magnet. Taga Davao mo, ma'am? Taga Davao. Taga Maynila po. Manila daw. Sensya na kayo, ma'am, ha? Ay, okay Dalawang lang po. logbook dito sa amin. Okay. Iba-iba kasi parang local at saka mga foreigner kasi kami dito. Salamat po. Thank you, ate. Thank you po. Ang Dahican Beach na matatagpuan sa Mati City, Davao Oriental ay isa sa mga tourist destination dito sa Davao. Ang Dahican ay may 7 kilometers na haba ng dalampasigan na may pulbos na puti, creamy na buhangin, kristal na asul na tubig at malinis na kapaligiran. Ito ay best destination for surfing at angkop para sa mga pamilyang may maliliit na bata. Ito. Ito sa table po yun sa ma'am. Only black red tea. Part of that niya ma'am is plastic. Ay.
Ito turtle lahat. Ito yung ginkgo whale. Hala, oo nga. Mga whale po yan. Saan yung dolphin sa ate? Ito ma'am, pamilya ko lang. Hala, ang laki niya. Binabalaki ang dolphin. Ito, whale. Ginkgo. Plastic din yan ma'am. Plastic din. Plastic din. Dito yan sa dahig. Yes po. Fifth destination in Davao Region, the Subangan Museum in Mati, Davao Oriental. Ang Subangan Museum ay isang lokal na museo sa Mati, Davao Oriental. Ang ibig sabihin ng Subangan ay kung saan sumisikat ang araw. Sa pagpasok ng puting gusali, makikita mo ang napakalaking 53 feet na balangkas ng isang sperm whale na natagpuan sa baybayin ng Davao Oriental. Sixth destination in Davao Region, Provincial Capital of Davao Oriental. Ang Provincial Capital Building ng Davao Oriental na sikat ring kilala bilang The White House ay 3 palapag na gusali na matatagpuan sa Capitol Hill sa Barangay Central, Lungsod ng Mati. Seventh destination, Sleeping Dinosaur in Mati, Davao Oriental. Ang Sleeping Dinosaur ay isang tanyag na atraksyong panturista para sa mga bisita ng Davao Oriental. Maaari mo makita ang nakakamanghang tanawin na ito ng isang land formation na kahawig ng isang natutulog na dinosaur. So, ayun guys. So, naiwan ako dito sa Acom. Nag-dinner na yung mga kasama ko. As of now, it's 6:52 PM. And, hindi ako sumama kasi may pasok ako. So, ayan. Hindi na-approve yung leave ko ng 3 araw. So, kailangan kong pumasok ngayon, tomorrow, and sa pagbalik ko sa Manila. Next stop, Samal Island in Davao del Norte. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Ang Kaputian Beach ay sinasabing isang lugar kung saan mararanasan ng magandang puting buhangin at malinis na malakristal na tubig dagat. Ang buhangin nito ay malambot at puti na may halong sirang corals at mga bato. Hindi kalayuan ng Kaputian Beach sa Pearl Farm. Ito rin ang pinakamurang beach resort sa Samal Island dahil ito ay government resort. It will kill me when you leave and close my door. Oh, Emily. I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the
din naman dayuhin ang Montfort Bat Sanctuary na makikita rin dito sa Samal Island, Davao del Norte. Ang Montfort Bat Colony ay bukas ng day tour 7 days a week mula 8 AM to 5 PM at night viewing mula 5:30 PM to 8:30 PM. Ang Montfort Bat Colony na matatagpuan sa Montfort Cave sa Samal Island sa Mindanao ay ang pinakamalaking kolonya ng Rosette Fruit Bat ni Geoffrey na siyang tinitirahan ng 1.8 M and counting fruit bats. So this area pala was entrusted po by Montfort family since 1900s, and according to them, may mga bats na dito before but not as much as we are here right now with approximation number of 1.8 million of bats. So that's the reason kung bakit nanalo tayo sa Guinness World of Record noong 2010 for having the largest colony of Geoffroy's Rosette Fruit Bat. And until now po, even though we have a competitors, we are still the title holder po. So no one can break the approximation number of 1.8 po. So iba talaga yung Pinoy, no? Paligsahan man yan, sabunutan tayo yung nangunguna. Diba? Ganun talaga yun. Yes po. So yung cave na yan is hindi lang talaga preserve yan not only for the bats, but for the reason po that was cave is naging temporary shelter po yan ng Montfort family during the World War II. So that's why that cave is very memorable na po talaga sa kanila. So especially to Miss Norma I. Montfort, she is the current donor here po, and she also known as Bat Mama. Pero hindi yan siya Bat Mama, ha? Tao pa rin yan siya. So tinagurian lang yan siyang Bat Mama dahil sa pagmamahal niya sa mga bats po talaga, na kung iturin niya parang kapamilya na po talaga niya. Actually nga, pag andito si Ma'am, puputayan siya ng sanctuary. Nagtataka kung sinong kausap niya doon, mga bats pala kausap niya doon. Ang tawag niya sa mga bats, mga anak niya. Ganun siya sa mga bats. Yes po, so now let's talk about our cave po. May isang cave lang po tayo dito, and interconnected to with 5 sinkhole with 300 meters long po. So doon sa unang pangalawang butas, tinatawag namin itong mating/nursery area or maternity area. So all the bats talaga na makikita nyo doon is yung mga pregnant mother bats po yung nandoon, and yung mga newborn bats po yung nandoon. So yung mga mother bats pala, nagbubuntis yan sila ng 6 months, nagpapabreastfeed din yan sila ng 3 months dahil po mga mammals po yan sila, hindi na po yan sila nag-hatch po ng eggs. So pag nagbuntis yan sila, baby na po talaga yung nililay nila. And yung mga mother bats pala, they are very responsible for their babies kasi before nila totally iniiwan yung baby nila, sinisecure nila na yung baby nila kaya nang mamuhay by their own. Yes po, so that's why dinadala ni Mama Bat yung baby nila doon sa third hole, which is a training ground po yun doon. So doon, tuturuan ni Mama Bat yung baby nila kung paano lumipad at mamuhay mag-isa hanggang magiging independent baby bat sila doon. And ang pang-apat na butas naman, tinatawag namin itong scrotum ward or the male's ward po yung doon. So dahil po, mas marami ang population ng male bats kaysa female bats. And of course, manonotice nyo na male sila because of their, ayan, scrotum po between their legs. So meron silang mga tiny bubbles doon between their legs. Actually, big bubbles na yan, hindi na yung tiny bubbles. Pero tingnan nyo ha, parang tatlo, no? Pero dalawa lang talaga yan. Tatlo lang tingnan. And ito naman si female bat. So manonotice nyo that they are females because of their mammary glands and their sex organ din po. So ayan si female bats. And ang pang-5 butas, which is the last hole, tinatawag namin itong citizen's ward or the home for the aged po yun doon. Yes po, ang lifespan po ng fruit-eating bat is 30 to 41 years yan sila po mabuhay. So meron din yan silang human lifespan din. So parang tao lang talaga sila. So pag alam ni adult bat, na weak na yan sila or dying na sila, so they segregate themselves to that hole po. Kasi yung hole na yun is pinaka-smallest hole, pinaka-quiet hole, and pinaka-dark hole, which is a favorite na siyang hangoutan ng mga adult bats doon. Kasi nga, di ba, pag matanda na kailangan na natin ng buhay, peace of mind, di ba, ganun. Kahit nga kayo din siguro, ganun kayo, no? Yes po. So doon kasi, nag-ano na yan sila doon, anong tawag nito? Nag-hibernate na yan sila. So pag sinasabi natin hibernation, so they can live in just 3 months without eat until they die na yan sila doon. Yes po. So parang hinihintay na nila yung kamatayan nila doon. Yes po. So ngayon po, ang gagawin nila sa taas ngayon is, dudungo lang talaga kayo din sa mismong hole po. You are not allowed to go inside the cave dahil makakos po yun ng destruction po ng colony nila. And aside from that,
may possibility na masuffocate kayo dun sa guano nila o yung pupo nila kasi may medyo strong smell po talaga na magagaling sa ilalim. And aside from the bat, of course, cave yan. So meron pa po talagang predators po sa loob. Amazing brown Please do not leave So sila yung mga buntis. Parang. Tignan mo, ang laki na ito niya, oh. Ito yung nagkakabot. No? So sila Oo. So sila yung mga anak sabay-sabay. Ayun. Parang naiinig ako sa tuloy. Oo, nakaka-relax. Seryoso. Training ground. Lalaki lang. Yung mga ano. Gano'n kaliit yung baby? So, mag-picture? Ibig sabihin maraming baby at mami. Responsive mama. Ito yung mga lalaki. Mga ano, yung motor. Mga weird girl. Wala pa sa inyo na yung ahas. Uy, baka patayin na sila lahat. Para desisyon ka. Para desisyon ka. Meron? Pronounce. Kung board na sila, pa-pronounce. I cannot. Sorry. Oh, fresh air. Next up, Havens 2 Mountain Resort in Dico City, Davao del Sur. Matatagpuan ng 1.3 ektaryang Havens 2 Resort sa magandang lugar na Sitio Baltakay sa Barangay Managa ng Bansalan, Davao del Sur. Hindi kalayuan sa Mount Apo, ang pinakamataas sa tuktok ng bansa. Havens 2 Resort is a unique blend of nature and comfort. Ito rin ang unang nag-aalok ng maraming natatanging atraksyon at amenities sa lugar ng Bansalan, Davao del Sur. Havens 2 Resort is one of the must-visit in Davao del Sur.
Next stop, Jardín de Señorita in Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Matatagpuan sa Barangay Kapatagan, Digos City, ang maliit na ari-arian ay tinuturing bilang Netherlands ng Davao del Sur. Ito ay bukas simula 8 AM to 5 PM, Lunes hanggang Sabado at sarado tuwing Linggo. At may cafe-restaurant din sa loob ng Jardín de Señorita. Ang Jardín de Señorita ay nagsisilbing photographer's paradise, kung saan ang mga makukulay na bulaklak ay namumulaklak ng sagana na lumilikha ng perpektong backdrop para sa mga photoshoot. Makikita nyo rin sa hardin na ito ang mga pastel dwarf house, red and white miniature windmill, at ang magandang puting bahay. Atin ding puntahan ng Camp Sabros sa Digos City. Matatagpuan ng Camp Sabros Mountain Resort sa kabundukan ng Sitio Baras, Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Ito rin ay nag-o-offer ng isang zipline experience para sa mga thrill seekers na magdadala sa inyo sa tuktok ng mga puno na may breathtaking panoramic views ng kagubatan. Lunchtime. So guys, 10 over 10 ang food nila dito sa Da Tavern. Maliban sa masarap ang luto nila, budget friendly din. Atin naman dayuhin ang probinsya ng Davao Occidental. Lumayo kami sa Davao Occidental Capital na matatagpuan sa Barangay Lai sa Malita, na siyang naging landmark na ng probinsya ng Davao Occidental. At ang last stop namin sa Davao Region, Little Maldives in Malita, Davao Occidental.
Dito mo rin makikita ang magandang view ng sunsets at pati na rin ng sunrise. Ang rehiyon ng Davao ay sikat hindi lamang sa pagiging sentro ng kalakalang pang-agrikultura o mayamang kultura, kundi pati na rin sa mga travel destination na maaring puntahan ng lahat. Mula sa malamig at malinaw na tubig ng Abao Falls, ang malamig na klima ng Davao de Oro, ang heaven-like destination ng Davao de Oro, Calamba Farm Sea of Clouds, the crystal clear and ice-cold falls of Taguibinta, the chill-out destination of Matis Dahican Beach, the Davao Oriental's Provincial Subangan Museum, the White House of Davao Oriental, Matis' favorite tourist site, Sleeping Dinosaur, crystal clear waters of Samal Island, the home of 2 million bats and counting, Montfort Bat Sanctuary, nature and comfort in one place, Havens Dew Mountain Resort, the majestic mountain and grand garden views, Jardin de Señorita, the world of natural wonders and the thrill-seeking zipline of Camp Sabros, the White House in the south, Davao Occidental Capital, and Mindanao's grandeur and glory. Little Maldives are just some of Davao Region's jewel that you can visit. We'll definitely be back to explore more. Daghang salamat, Davao. I hope you guys get a few ideas how beautiful Davao region is, and I hope you'll add this on your next bucket list. Samahan niyo ako explore ang buong Pilipinas. Until the next adventure, bye!